Buksan natin ang ating Biblia sa Santiago, Kabanata 5. Isang talata lang to, verse 12 lang. Talata 12. Again, buksan natin ang ating Biblia sa Santiago o James chapter 5, verse 12. Basahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ito ang pagkasabi. Ngunit, higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo oo kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Okay lang ba? Panandalian tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito. Dalangin namin ang iyong Santong Espiritu ang kumilos sa amin. Magbuksan niyo po ang aming isip, ang aming puso, at kayo po ang magbigay ng kaliwanagan. Sa ganon, maintindihan namin ang iyong mga salita at dalangin din namin na hindi lang namin ito maintindihan. Ito din ay maisagawa namin, may apply namin sa aming buhay at patuloy, Panginoon, na baguhin niyo kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede na tayo makupo. So, ang title ng ating aralin ay The Test of Commitment. The Test of Commitment. Again, ang Book of James, serye ito ng mga test. Di ba nga, inakailang test na tayo, di ba? Sana nakapasa na tayo sa mga test na ating mga pinag-aralan. So, dito sa Santiago, Kabanata 5, talata 12, isang talata lang ang ating aaralin. Ito ay patungkol sa pagsubok o test o pagsusulit sa ating commitment. Okay? Or patungkol sa ating mga vows o yung ating mga promises, yung ating mga sumpa, yung mga panunumpa natin. At naalala ko yung mga bata, yung mga bagets, mahilig yan, sumumpa. Pexman, mamatay man ako. Saksi ko ang Diyos, alam ni God. Yung mga bata, ganun mahilig sumumpa. Pag matanda na, ganun din. Susumpa din. Promise, hindi na ako magsisinungaling, mamatay man ako. Mamatay man yung kaaway ko. Ganun na pag matanda. Pero bakit ba kailangan pag meron tayong gustong gawin o kapag meron tayong ipipledge, bakit ba kailangan tayong sumumpa? Marahil nasanay na yung mga tao na kapag tayo ay nagsasabi, kailangan ng backupan ng panunumpa para maniwala sila. Kasi kung hindi tayo susumpa, baka hindi sila maniniwala. Bakit kaya? Baka madalas nating binibigo yung ating mga pangako kung hindi natin babakapan ng panunumpa. So, pako sa Diyos, kapag hindi natin babakapan ng mga ganong mga pananalita, hindi sila makukonvince. Kaya again, ang title ng ating lesson ay The Test of Commitment. At ito yung pinaka-mensahe natin. In one sentence, ito yung gusto kong iwan sa bawat isa. You must have integrity with your words and do not swear in the name of God for your lies. Tatagalogin ko. Ang pinaka-mensahe natin ay dapat magkaroon ka ng integridad sa iyong mga salita. At huwag kang susumpa sa pangalan ng Diyos para lang sa iyong mga kasinungalingan. Yun ang ating pinakamensahe dito sa ating talata. Kung tayong mga Pinoy, mahilig tayong manumpa. Ganun din ang mga Hudyo. By the way,
mostly ng mga audience dito ni James, ang kanyang mga sinulatan ay mga Hudyo. At kung tayo mga Pinoy, again, mahilig tayong sumpaman, pangako man. Mahilig tayong gawin yon, lalong-lalo na ang mga Hudyo. Nung panahon ni James, nung sinulat to ni James. Kaya nga anong sabi niya? Huwag na kayong basta-basta susumpa sa pangalan ng Diyos. Tanong, kasalanan ba ang manumpa sa pangalan ng Diyos? Kung gagamitin mo ang pangalan ng Diyos sa iyong panunumpa, kasalanan ba yun? Ha? Technically, hindi. Hindi kasalanan yun. Hindi kasalanan ang panunumpa. Kasi, sa Biblia, especially sa Old Testament, maraming character sa Bible na nag-swear kay God, nagbigay ng vows kay God, nag-oath kay God, nanumpa sa Diyos na gagawin nila yung isang bagay. Si Abraham, sa Genesis chapter 24 verse 3, pinanumpa niya ang kanyang alipin sa pangalan ng Diyos upang humanap ng mapapangasawa ni Isaac. Grabe. Sumumpa siya. Si Jose or si Joseph, pinanumpa niya ang kapatid niya na dadali ng kanyang mga buto palabas ng Ehipto kapag iniligtas na sila ng Diyos. Nangako siya sa Diyos, sumumpa siya. Si Jonathan at si David, bago pa maging hari si David, nagkaroon sila ng malalim na kasunduan ng anak ni Saul na si Jonathan, si David and Jonathan, nanumpa sila sa pangalan ng Panginoon na magiging tapat sa isa't isa at sa kanilang mga angkan, magpakailanman. Makikita natin yon saan? Sa 1 Samuel chapter 20 verse 42. And maging si Apostle Paul, gumamit din siya ng seryosong panunumpa sa pangalan ng Diyos sa kanyang sulat. Makikita natin yun sa 2 Corinthians chapter 1 verse 23 and Galatians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 verse 23 and Galatians chapter 1 verse 20. Nanumpa siya sa Diyos na yung kanyang budi o kanyang layunin ay malinis. Kaya, technically, hindi kasalanan ang sumumpa sa pangalan ng Diyos. Dito nga, di ba sa atin, dito sa Pilipinas, yung mga government officials na halal, di ba, nanunumpa sila sa Biblia, nanunumpa sila sa Diyos. Di ba, nagbibigay sila ng oath, ng vows. Yung mga kinakasal, di ba, sumusumpa rin sila sa Diyos kapag sila ay kinakasal. Maging tayo dito sa church, di ba, meron tayo, kapag may mga leader sa church at nagbibigay ng commitment, sila ay nagbibigay ng vow sa Diyos, nanunumpa sa Diyos na gagawin nila yung kanilang commitment. Kaya hindi kasalanan ang sumumpa sa Diyos. Pero tanong, ito. Kung hindi kasalanan ang sumumpa sa pangalan ng Diyos o manumpa sa pangalan ng Diyos, tanong, kailan nagiging kasalanan ang panunumpa sa pangalan ng Diyos? Yes, hindi naman kasalanan, di ba? Na mag-swear ka kay God. Tama? Hindi kasalanan yon. Tanong, kailan nagiging kasalanan ang pagbibigay ng oath o panunumpa sa Diyos? Bibigyan ko kayo ng tatlong bagay. Una, kung ikaw ay susumpa sa Diyos at umpisa pa lang,
wala ka nang balak gawin yung sinumpaan mo, nagkakasala ka sa Diyos. Kung meron ka mga promises, tapos umpisa pa lang, wala ka na talagang balak to pa rin, yung mga pangako mo, yung oath mo, yung commitment mo, nagkakasala ka. Kasi susumpa ka sa pangalan ng Diyos, tapos wala ka namang balak gawin. Yung mga gusto mong gawin, yung mga sinabi mong gagawin mo. Pangalawa, kung susumpa ka sa pangalan ng Diyos para sa iyong mga kasinungalingan. Diba kahit hindi naman totoo, sasabihin natin, saksi ko ang Diyos, alam ng Diyos. Diba? Pero sa loob-loob natin, no? Diba? Alam naman natin, bakit ko pa sinabi yun? Hindi totoo yun. Para lang paniwalaan tayo. At yun ay kasalanan. Kung susumpa ka, para saan? Gagamitin mo ba yung pangalan ng Diyos para sa kasinungalingan? Pangatlo, kung susumpa ka sa Diyos at hindi mo naman sisikapin at hindi ka naman magiging tapat sa iyong sinumpaan, nagkakasala ka sa iyong panunumpa. Seryoso bang kasalanan nito? Yes. Dahil ang nababastos ay ang pangalan ng Diyos. Susumpa ka, tapos gagamitin mo yung pangalan ng Diyos. Matinding kasalanan nyo. Kaya nga, sa 10 Commandments, pangatlo to. Sabi sa Exodus, pangatlo to sa 10 Commandments. Exodus chapter 20 verse 7, sabi doon, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Ito ay malinaw na kabastusan sa pangalan ng Diyos. Dahil nagagamit natin ang pangalan ng Diyos para sa kasinungalingan at sa hindi nating katapatan at maging sa walang kwentang mga bagay, nagagamit natin ang pangalan ng Diyos. Kaya iyon ay malinaw na kalapastanganan at kabastusan sa napakabanal na pangalan ng Diyos. Sa English nga, tawag itong blasphemy. Kapag binastos mo ang pangalan ng Diyos, yun ay blasphemy. Actually, kasama na dito yung mga OMG, yung mga expression. Ang tawag doon ay blasphemy. Ginagamit mo ang pangalan ng Diyos, buri mo nagulat ka lang, di ba? Babanggitin mo na yung pangalan ng Diyos. May nalaglag lang, nainis ka lang, natuwa ka lang. So, OMG kayo, ipalit doon yung pangalan ng nanay mo. Diba? Matutuwa kayo yung nanay mo kapag naririnig yun. Ha? Yung nagulat ka lang. O may nanay. Diba? Kaya kabastusan yun saan? Alam nyo ba, maging kahit mga Kristiyano, hindi alam itong bagay na ito. At ngayon, alam na natin, iiwasan na natin yung mga ganung mga expression, OMG, kahit yung mga pamalit. Diba? Oh my gulay, sinasabihan nga namin yung anak namin. Nagsasabi ng oh my gulay, etc. etc. Basta kung anong po pwede ipalit doon. Oh my G, diba? That's blasphemy. Huwag natin gagawin expression yun. That's very wrong. And back to our text. Alam nyo ba na yung talatang binasa natin ay re-echo ni James sa sulat o sa sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 33 to 37. Di ba narinig nyo yung talatang binasa ko? Yung James or Santiago chapter 1 verse 12. Ngayon naman, makikita ninyo yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew
chapter 5, verse 33 to 37. Sabi dito, narinig din ninyong inutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Diyos. Kung kapag may promise ka kay God, tuparin mo. Okay? Kung sa tao nga, di ba, nag-promise ka, tapos hindi mo tinupad, na iinis, di ba, nagagalit. Promise, hindi kita iiwan. Pag hindi mo, magagalit. Ang Diyos pa kaya? Magbibigay ka ng pangako kay God, Lord, mamahalin kita, ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Tapos nagka-problema lang, wala na. And verse 34, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangako, huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin. Ito sabi niya, sabi ni Jesus Christ, huwag mong, di ba, huwag mong gagamitin, di ba sabi sa Old Testament, sabi ni Jesus Christ, huwag kang manunumpa. Nagagamitin mo ang pangalan ng Diyos. Huwag mo rin gagamitin yung yung banal na lungsod, yung Jerusalem. Bakit? Anong sabi? Yun ay lungsod ng Diyos. Huwag mo rin gagamitin yung sasabihin mo, manunumpa ka gamit yung ulo mo. Kasi yung ulo mo, sino ba nag-create niyan? Ang Diyos din. Ibig sabihin, kasi ganito yan. Hindi mo nga ginamit ang pangalan ng Diyos kasi iniiwasan nilang sumumpa sa pangalan ng Diyos. Anong gagawin nila? Gagamit ng mga ibang mga mahalagang mga bagay. Yung mas mataas, tingin nila mas mataas sa kanila. Kasi kapag susumpa ka lang sa hindi mas mataas sa'yo, parang walang kwenta yun, di ba? Kailangan manunumpa ka sa alam mo mas mataas sa'yo. Tama? At ang ginagawa nila, susumpa sila saan? Sa mga mahalagang bagay, sa syudad, sa Israel, sa Jerusalem. Mag-isa kanilang ulo. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Hindi tama yun. Kasi lahat na nakikita mo, sakot yan ng Diyos eh. Di ba sa atin katulad ng sinabi ko kanina, minsan ginagawa natin yung expression natin na OMG, pinapalitan natin ng ibang mga salita para hindi lang sigad. Pero parang ganun, di ba? Sinabi ni Jesus Christ, wag na kayong gagamit ng ibang mga bagay o iba pang mga para ipagsumpa ninyo, ipanumpa ninyo yung mga gusto ninyong sabihin. Pagkos, sabi ni Jesus Christ, 37, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Kaya sa ating pag-aaral, dalawang bagay lang yung gusto kong i-point out dito. Una, huwag mong ipanunumpa o gagamitin ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan at sa walang kabuluhan. Pangalawang bagay na gusto kong i-emphasize dito ay maging totoo ka sa iyong mga salita o sa iyong mga pangako. So, umpisa na natin. Unang bagay, huwag mong ipanunumpa o gamitin ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan at sa walang kabuluhan. Merong sinabi si John MacArthur, ang sabi niya dito, basahin ko. Sabi niya, in serious situations, an oath is permissible to give greater motivation to tell the truth or to keep a pledge. Sabi ni John MacArthur. Sa Tagalog, sabi niya,
Sa mga seryosong sitwasyon, ang panunumpa or oath ay pinapayagan para mabigyan ka ng greater motivation para sabihin mo ang katotohanan o para i-keep ang iyong pledge. Yes, 100%. Agree ako doon. Na ang panunumpa or oath ay nakakapagbigay ng greater motivation na sabihin ng katotohanan, lalo na pag nasa korte, tama? Pag nasa korte ka, hindi ko alam kung iba sa inyo, nakasuhan na, susumpa ka na, sabihin mo yung totoo. At susumpa ka. At magbibigay din sa iyo ng great motivation yun na sabihin na ang katotohanan kapag sumumpa ka sa Diyos. Or magkakaroon ka ng great eagerness na tuparin yung mga pangako mo, yung mga pledge mo, dahil sumumpa ka sa pangalan ng Diyos. Lalo na, di ba sa kasal? Sa kasal, hindi lang kayo sa isa't isa susumpa, di ba? Susumpain ninyo, hindi susumpain. Hindi lang kayo magsusumpaan o magbibigay ng mga pangako ninyo sa isa't isa, at yung inyo, di ba, nagbibigay ng vows, di ba? Yung mga kinakasal, nagpapalitan sila ng vows, yung kanilang mga pangako. At saksi nun, yung mga ninong. Kaya kailangan, merong mga ninong-ninang, kailangan merong witness eh. Kasi hindi po pwedeng nangako ka sa papakasalan mo, tapos kayo-kayo lang nakakarinig, kayong dalawa lang. Hindi po pwede. Sa kasal, hindi po pwedeng ang witness kayo-kayo. Hindi po pwede. Kaya kailangan may iba kang witness. Kasi hindi kayo kakasal kapag walang witness. Kasi mahalaga yung witness. Kasi, alam nila yung pangako mo. Halimbawa, pangako mo na hindi kita iiwan, di ba? Hindi kita papabayaan, sa hirap at ginawa, sasamahan kita. Hindi lang naririnig ng binigyan mo ng sumpayon, naririnig din 'yon ng mga witness. Yung mga ninong-ninang. Tama? Tapos iniwanan mo. Pinagpalit mo sa iba. Ibig sabihin, hindi ka totoo sa pangako. Narinig pa ng mga witness, ng mga ninong-ninang, ng mga abay, at higit sa lahat, alam ng Diyos. Okay? Nag-promise ka, hindi lang sa kapartner mo, maging sa Diyos, natutuparin mo yung pangako mo. At kapag hindi mo tinupad, ikaw ay nagkakasala saan? Sa Diyos. Kaya kami, ng asawa ko si Praise, kapag nag-aaway kami, hindi kami pagkakasunduan, lagi kong inaalala na ako ay sumumpa sa Diyos, diba? Na hindi ko siya iiwanan dahil saan? Dahil may pinag-awayan lang kami, may hindi lang kami pinagkasunduan, ayawan na. Hindi ganon. Okay? Dahil ako ay sumumpa, hindi lang sa Kanya, hindi lang sa mga tao, sa mga ninong-ninang, maging sa Diyos, nangako kami. O nangako ako. At kapag hindi ko tinupad yun, ibig sabihin, hindi ako totoo sa aking mga Kaya inaalala ko lang yung kapag may hindi kami pagkakasundo, inaalala ko lang yung aming yung vows, yung aming pinagsumpaan. Siyempre, takot ko lang sa Diyos, di ba? O takot ninyo sa Diyos. O takot natin sa Diyos. Kaya, again, agree ako na may mga sitwasyon na acceptable talaga na ikaw ay sumumpa. Magbibigay ka ng oath kay God, ng promises, kasi magbibigay yon dahil nga, pangako mo sa Diyos, magbibigay yun ng great eagerness, motivation, na tuparin mo yung mga pangako mo. Pero, may mga tao pa rin talaga na mga pasaway. Tama? Na okay lang mabastos ang pangalan ng Diyos, wag lang masira yung pangalan nila. Okay lang na masira yung pangalan ng Diyos, wag lang masira yung pangalan nila. Na kahit kasinungalingan ang ipapanumpa nila sa pangalan ng Diyos, para makonvince lang yung mga tao na paniwalaan sila, ay gagawin at gagawin pa rin nila yung panunumpa. And that is blasphemy. At yun ay kasalanan sa Diyos. At
dapat, hindi rin natin ginagawang vocabulary, yung panunumpa, kumbaga, maya-maya tayo nagpa-promise, maya-maya tayo nanunumpa, nagbibigay ng huwag natin gagawing hobbies. Yung panunumpa. Alam niyo ba, sabi sa mga ngaral, sa Old Testament, sa mga ngaral chapter 5 verse 2, sabi doon, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang iyong pangako o ipinapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa, mag-ingat ka sa pananalita. Kapag ikaw ay nangangako sa Diyos, nagbibigay ng pangako, napatutuparin mo. Dahil tandaan mo, ang Diyos nasa langit, ibig sabihin, makapangyarihan siya. At ikaw, creation ka lang. Dapat tuparin mo kung ano ang iyong pangako. At pangalawa, maging totoo ka sa iyong mga salita. Di ba sabi doon sa talata? Sabihin mo na lang, oo kung oo. Hindi kung hindi. Maging totoo ka sa iyong mga sinasabi. Na hindi mo na kailangan back-upan ng mga panunumpa yung mga sasabihin mo para paniwalaan ka. Bakit ba may mga taong lagi na lang promise, sumpa ng sumpa? Tingnan nyo, bakit ba may mga ganong mga tao? Malamang sa malamang, kung hindi siya susumpa, hindi siya paniwalaan. Tama? At bakit ba may mga taong hindi natin basta-basta pinapaniwalaan? Dahil ito yung mga tao na may history ng pagsisinungaling. Hindi pagiging totoo sa kanyang mga sinasabi o kanyang mga salita. Kaya ang point natin, maging totoo ka sa iyong mga salita. Kapag sinabi mong oo dapat. Pag sinabi mong hindi. May kilala ba kayo? Diba? Na hirap mo nang paniwalaan dahil madalas nang hindi nagsasabi ng katotohanan o madalas nang binibigo yung kanyang mga pangako. Ako noon, meron akong friend na sa 10 sinabi niya, 11 doon kasi nungalingan. Mas mahilig pa mag-promise yun. Promise. Bakit? Promise. Nung high school ako, ganun akong kaibigan eh. Nung una, naniniwala pa ako sa kanya. Pero nung nasaksihan ko na yung mga kasinungalingan niya, hindi na ako basta-basta naniniwala. Kasi kinakwento sa amin dati, naging ko yan, naging girlfriend ko yan. Tinanong ko naman, naging boyfriend ba to? Ay, hindi ko naman din. Yung nasaksihan ko na, yung kanyang mga kasinungalingan, hindi na ako basta-basta naniwala sa kanya. At ilang beses kung yun. Ilang beses ko nasaksihan yun. Kasi ako naman, personally, hindi ako basta-basta nawawalan agad ng tiwala sa isang tao. Minsan, pangalawa, na binigo niya ako sa kanyang mga pangako. Okay lang, magtitiwala pa rin ako. Pero, kung namumuro na yung tantos, sabihin ko namumuro na, siyempre, di ba, matututo ka rin. Kaya may mga tao na na hindi basta-basta pinapaniwalaan. Alam nyo kung bakit? Kasi madalas siyang nagsisinungaling, madalas na binibigo niya yung kanyang mga pangako. Promise, pangako. Hindi na mauulit. Naulit na naman. Kung hindi nga mananampalataya, umaasa tayo na totoo yung kanyang pangako eh. Di ba? Kahit hindi mananampalataya, kahit hindi Kristiyano,
umaasa tayo na pag ang taong ito nangako, tutuparin niya. Mas lalo sa mga mananampalataya. Kapag ikaw, sinasabi mo na ikaw ay naniniwala kay Kristo, tumalikod ka sa iyong mga kasalanan, nanampalataya ka sa Kanya, kay Jesus, dapat inaasahan natin na natutuparin ng taong ito yung kanyang pangako. Kung yung hindi mananampalataya nga, di ba, umaasa tayo na sila ay magiging totoo sa kanilang mga pangako, mas lalong higit sa mga mananampalataya. Kristyano pa naman tayo, tapos hindi tayo totoo sa ating mga pangako, hindi tayo totoo sa ating mga salita. Kumbaga, walang isang salita, walang commitment sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga again, ano sabi sa verse 12? Sapat nang sabihin ninyo na oo, kung oo at hindi, kung hindi. At dapat sa church, ganun din tayo. Meron tayong commitment. Kapag meron tayong pinag-usapan, gagawin natin. Kasi mga Kristiyano tayo eh. Dapat totoo tayo sa ating mga salita. Hindi po pwedeng Kristiyano ka tapos wala kang isang salita. Yes, naiintindihan natin may mga senaryo talaga na hindi natin maaasahan. Di ba? Mga ganitong mga pangyayari, ganitong nagaganap. Walang problema yon. Pero kung sa lahat ng sinabi mo, wala nang inasahan, nakakalungkot yun. Dapat hindi ganun ang isang Kristiyano. Dapat merong commitment at marunong magbigay ng commitment at merong isang salita. Dahil kung wala kang isang salita, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka papaniwalaan. Kahit siguro, magsabi ka na totoong may nasusunog kapag ikaw yung nagsabi, walang maniniwala. Di ba? Hindi ka paniwalaan yan. Kahit totoo na. Yun ang mahirap sa mga taong hindi totoo sa kanilang mga salita. Sa kanilang mga pangako. Nadadala ang mga tao. Kaya, dapat, bilang isang mananampalataya, maging totoo tayo sa ating mga pangako, sa ating mga promises. Na hindi na natin kailangan back upan ng promise kay God. Kung kahit hindi ka na mangako kay God, di ba? Yung kahit hindi mo na back upan ng mga oath kay God, maniniwala sa yung mga tao kasi alam nila na totoo ka sa yung mga salita. At kung ikaw ay ganon, dapat tumalikod ka sa kasalanan na yan. Hindi pa huli ang lahat. O pwede pang maging mabago yung tingin sa iyo ng mga tao kung ikaw ay totoong nananampalataya at nagtitiwala kay Kristo. At sisikapin mo, natutuparin mo ang iyong mga pangako. And then lastly, sa ating pagtatapos. Alam nyo ba na merong isang character sa Bible na lahat ng sinabi niya, lahat ng pangako niya, maaasahan natin na totoo at tutuparin niya? Alam niyo kung sino? Si Jesus. Si Jesus. Lahat ng pangako ni Jesus, kanyang tutuparin. Kanyang gagawin. Kapag si Jesus ang nangako, tutuparin. Kaya dapat tularan natin si Jesus eh. Diba? Na maging totoo sa kanyang o maging totoo sa ating mga pangako. Huwag sana na Kristiyano pa naman tayo, walang pangako na natupad. Sasabihin pa ng ino, nangako na nga, tutuparin pa. May mga ganun pang mga pilosopo, di ba? Pero kapag ikaw ay Kristiyano, kapag nangako ka, dapat tutuparin mo. Gagawin mo. Sisikapin mo. Nangako ka na, maglilingkod ka sa Diyos. Sikapin mo. Tuparin mo. Nangako ka na magbabasa ka na ng scripture, ng word of God. Tutuparin mo. Gagawin mo. Kahit wala nakakita, dahil nakita tayo ng Diyos. And again, si Jesus Christ, totoo siya sa kanyang mga pangako. Nung pangako ni Jesus Christ na ang sino mang sumampalataya sa Kanya, merong buhay na walang hanggan. Totoo yun. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiya-siya kung tayo ay totoong mananampalataya sa Kanya.
At kung tayo ay totoong tumalikod sa ating mga kasalanan, dahil totoo si Jesus Christ sa kanyang mga pangako. And I hope na bilang isang mananampalataya, panghawakan natin yung mga pangako ni Jesus. At kung paano totoo si Jesus Christ sa kanyang mga pangako, ganun din tayo, maging totoo tayo. Kaya tayo lahat ay tumayo, tayo manalangin. Yes.